Tanungin ko muna, can you identify yourself? Tapos ano itong ginagawa mo para kay ano? Ano itong ginagawa mo para kay FDR? Sir, ngayon sir, ang trabaho ko sa kanya is aid. But actually, I started in 92. 92 pa? Yes, sir. Nung upon assumption of presidency, kami po yung nandun sa bahay, tagabukas ng gate. I was then 23 years old on that date. Oh my. So, ngayon po, siyempre sa tagal po namin sa kanya, from 92 until now, ngayon po, ang present work ko is aid. Pero ano ito? So 1992, nasa service ka ba? Yes, sir. Sa Army po ako, sir. Okay. Philippine Member of the Army. Ano rango mo nun, Ton? I was then private first class, sir. Ngayon po, ngayon po ang rango ko na is Master Sergeant na po. Wow! Master pala. Teka, so 1992, bagong ano pa lang siya? Bagong upo pa lang. Yes, sir. Actually, inabutan lang po kami doon kasi ako, na-assign ako in 1991 sa Malacanang. Nag-serve po ako kay President Aquino. Then, ang pagpasok po nila, supposedly, sinasama po kay Miss Aquino as a security package after their presidency. Pero, sabi ko, bata pa po ako sa serbisyo, sayang po yung career ko. So, naiwan po kami doon sa Arlegui. So you were in the Complete, PSG, yes, sir. ano? Yes, sir. Complete uniform po. Oo. And you were, okay. And you were, residence, ano, no? Yes, sir. Residence group, yung security group. Opo, sa, sir. ano. Pero hindi ka sumasama sa, ano, sa mga ibang events o doon mismo lang sa Arlegui? Nung 1994 na po, sir, kinuha po kami ng mga officers namin like si Captain Garland, Captain Angan, kinuha po kami para mag close-in security. So sumama na po kami doon sa pagpunta niya sa ibang lugar nung presidente siya. Nung 1993 po yan. Onwards? Ikaw ba? Onward po until 1998. Until 1998, okay. But you were still a PFC then o ano na? No sir, na-promote na po ako in 1995, nag-corporal na po ako. Then nung 1998, na-promote po ako ng sergeant. So yun po, nung 1998, hindi ko po inaasahan na ako'y isasama ulit sa kanya kasi hindi naman po niya ako original talagang tao. So I'm expecting na magta-transfer po ako on that time sa Nolcom, pero sabi ni Captain Garland on that time, sabi niya sa akin is, hindi, isasama kita kay boss. So mas maganda doon kesa yung army ka, sabi niya, akyat ka ulit sa bundok. So pinili ko na po yun na mag-stay ako kay Sir on that time, in 1998, nung hindi na po siya presidente. Post-presidency na. So, ito yung ano, no? Ito yung detail na ina-assign to the former Yes, sir. president. Yes, sir. Ano? Yes, sir. Oh, Yes, okay. sir. Okay. Pero sir, well, let me ask you batang-bata ka nun, Tom, 23 years old, tapos PFC, bago sa serbisyo. Ano yung pakiramdam mo na suddenly, di ba? Pangulo yung responsibilidad ko. Actually, sir, tama po kayo. Minsan umuwi ako dahil nakikita nila ako sa TV. Merong pride and prestige na sinasabihan ako ng mga classmate ko. O, siga ka na ngayon, sabi nila. So, although ang rank ko po noon is ordinary soldier kami kasi po pumasok ko sundalo as ordinary soldier. Siyempre, proud din po kami. At focus lang namin nung security kami is yung safety ng presidente. Ganon po kami nakapokus. Yung bang nabanggit mo, nag-close in detail ka na, no? So, that also involved na may makita kang nakatutok, ikaw yung haharang, di ba? Yes, sir. Actually, sir, ako on that time, ang iniisip ko, kailangan na there must be at least 2 step ahead of thinking. Nakabulsa lang yung kamay, isipin mo, kung granada tong hawak niya. Kasi hindi ka pwedeng, para maglalaro na sa isip mo noon, kung halimbawa nga na totoo yung iyong iniisip na yun ay granada, alam mo kung anong gagawin mo sa presidente. And with impact series, talagang kung baril man yun, ihaharang mo talaga yung katawan mo doon. Kasi kami naman, yun naman ang sinumpaan namin sa PSG. So yun talaga yung calibrated na yun, sir, sa utak namin bilang security. Oo. Tsaka ibang klase din to, ano? Iba yung nasa regular service ka, yung ano, or ordinary soldier. Opo, sir, malayo po. Ito, TSG. Yun na yung, di ba?
Iba po, talaga pong yung nakaatang sa balikat mo is talagang mabigat. Dahil nga buong buong bansa yung nire-represent ng sinisecure mo. So, pride. Pero may kasamang konting pag-aalala rin siguro. Sir, in fact, sir, noon, pag natulog ako sa gabi, naiisip ko palagi yung, bago ako matulog, gagawin ko yung what if kung anong mangyari sa kanya. Kasi nga, nakaatang nga sa amin yung seguridad. So, nandun po yung sir talaga naglalaro sa isip namin. At kami, baliwala talaga yung buhay. Pag siguro lahat ng member of the PSG, talagang baliwala yung buhay mo just to save the president. Yun po yung sigurado ako doon. Yun talaga yung ano no? Yun talaga yung mandato kasi ano? Yes, sir. Ng unit. Ano? Yes, sir. Kwento mo nga sa akin, ano yung pakiramdam mo, no? Una mong, well, si FBR, no? Meron ka bang, yung preconceived na notions about si FBR, di ba? Naging vice chief siya, naging COS, maya-maya, SND. Ano yung pagkakilala mo sa kanya noon bago mo siya makilala? Actually, sir, unexpectedly, nung nasa training ako in 1989, hindi ko sukat akalain kasi sa training pa lang namin, sa kabila ng high school graduate ako, nagkaroon ako ng pagkakataon to lead my classmate. Parang ako yung company commander on that time. Nagkaroon kaming event sa Luneta. I was then 19 years old, nasa training kami. Umakyat si FBR, kasama namin siyang tatakbo. Siya noon ang DND, Department of National Defense. So, doon ako nagulat na dumaan siya sa harap ko. Ang sabi ko noon, makisig pala si General Ramos, sabi ko. Tapos, ang hindi ko talagang maisip sa ko noon, tumakbo kami, hindi man namin siya malampasan talaga. Ang lakas pa niyang tumakbo nung nasa DND siya. Talagang maganda yung build niya sa katawan. Yun ang first experience ko, which is hindi ko, sir, in-expect na ako'y magsisilbi talaga sa kanya. So, yun ang unang nakita ko sa kanya in 1989, sometime August yata yan, sa Luneta. Talaga? Tapos, hindi niyo masabayan? Ano yun? Mabilis talaga yung pace? Hindi naman ganun kabilis, sir. Pero, siyempre, in our age, 19 ako noon, siyempre yung siguro edad niya noon, DND siya. Siyempre, expect mo na yung edad niya. Pero, ang lakas niya. So, doon ka magtataka. Kung talaga naman takbuhan naman, sir, is kaya namin tumapat sa kanya. Pero nakakakwan lang, siyempre, magtataka ka. Bakit sa edad niya yun, ganun pa siya kalakas? Doble, no? Halos doble ng edad mo. No? Oo, sir. So, napatunayan ko yan nung close-in security na ako. Ang sarap ng sakay namin sa sakyan, maya-maya lalabas siya, nakapanjogging. So, kailangan magbihis ka rin noon at sasabay kang tatakbo sa kanya. Walang oras yan. Sometimes tanghali kasi yun lang ang free time niya. Dahil nga sa daming mga papeles na pinipirmahan niya o binabasa niya. Ganon? Pagka So walang anunsyo. Minsan, sir, gabi, bababa siya sa sakyan. Ikaw, hindi naman pwedeng alang ang problemahin pa kayo ng presidente na, magbihis kayo, tatakbo ko. Hindi na. Bahala ka na mag-adjust sarili mo. So anong gagawin nyo? Nakabarong ka, kailangan sir, dress shoes ka. kailangan sir may damit ka sa sasakyan. So kapag duty ka, 2 days lang naman yon as close in security. So magbibihis ka ngayon ng Nangyari sa akin yan, sir, yung unexpected na yan, nangyari sa akin yan twice. Isang tanghali, tapos isang hapon. Tapos ang isa pang nangyari sa akin na hindi ko ni-expect nung bigla siyang lumangoy sa Taray Tiasingan sa Pangasinan. Siyempre, junior ako, lower rank. Sinabihan ako ng team leader ko, ikaw ang sumama sa lumangoy doon. Kasi graduate ka ng scuba. Wala akong magawa. Hindi ako naka-ready noon. Pero pinilit ko pa rin, naka-short ako. Sumama kami sa concert sa dagat. Oh my. So wala sa program yun. So hindi pwede yung, kapag boss mo sa FBR, hindi pwedeng sasabihin mong, wala naman sa yan eh. So kailangan, i-ready mo yung sarili mo sa... Always. Ganun sir yung na-experience ko sa kanya nung presidente siya. So, hindi lang yung handa yung isip mo na saluhin yung bala.
Yes, o sir. isalag yung granada or Yes, whatever, sir. di ba? Yes, sir. Kailangan handa rin yung katawan mo. Yes, sir. So, kailangan talaga yung, kasi nga, malakas yung katawan niya, kaya kailangan i-ready mo talaga yung sarili mo. Otherwise, Kawawa ka, may iwan ka. Mapupuna naman niya yan eh. So, sasabihin niya, ang babagal nyo. Ako nga, maliksi na ako, pero nasasabihan pa akong mabagal. Pero, siyempre, kung talagang gusto mong mag-stay sa kanya, kailangan kunin mo yung ano niya, yung ethical standard na ginagawa niya sa trabaho niya. So, yun sir, sa akin, yun ang aking natutunan sa kanya pagdating sa pagpo-provide ng security. okay. Balik nga tayo dun sa unang araw mo na siya na yung Pangulo. Ikaw yung sentinel. Ano yung pakiramdam mo? Sir, actually, kada daan niya noon, nung sentinel pa lang ako, saludo ako. Hindi ko rin ini-expect na ako'y mapupunta ng close-in. Pero siyempre, bilang sundalo, sir, lalo na pag nanonood kayo ng TV, balita, makikita mo yung mga close-in. Nakapaligid sa kanya. Parang pride mo yan. Pero hindi ko, sir, talaga inisip. Nagkataon lang na si Captain Angan din na kinuha niya ako. Kinuha niya kami. 6 kami from Sentinel, sir. Dahil sa medyo maganda yung katawan. So parang pangbalya sa mga crowd. So, siyempre sir, pride ko talaga yan na mapunta sa kanya. Pero you wanted that assignment. You were looking forward to it. Were you preparing for it? Opo naman sir. Siyempre, unang-una yung hindi lang siguro yabang. Kasi, kumbaga, if you are member in the PSG, yun na kasi yung pinaka-ultimate, highest position na makukuha mo. Pag naging close-in ka, kahit paano, credible ka na. Kasi, hindi lahat kasi ng member of the PSG, they are handpicked to become a close-in security. Ano yan? Pili yan, pili. Yan yung PE, di ba? Yung Yes, sir. Presidential escort. Presidential escort group. Or, Yes, sir. Even if you are member of the presidential escort, hindi pa rin ganun kasiguro na ikaw ay magiging close-in sa presidente. iba pa yun. Yes, sir. Talagang itong close-in na sinasabi na to, selective yan. Talagang marami kayong pagdadaanan. So you were close in for how long, Ton? Nag-start kami, sir, nung 93 hanggang 98 na yan. Pero palipat-lipat ako. Kasi rotation. Kasi ito yung kagandahan sa akin eh. Pagsawa na ako sa close-in, kasi marunong man ako mag-drive. So, sa mga provincial na bisita niya, nagiging primary driver din ako sa kanya. Although, ang na-experience ko nung unang mag-drive ako sa kanya, sa Mount Samal, Davao, nanginginig yung paa ko. Kasi magdadrive ka, presidente, tapos nandun lahat yung cabinet members pag-akyat ni boss. Sabi niya, magaling yung driver natin. Sabi niya sa mga kabinete, pero ako'y kinakabahan. Kasi presidente ang pagdadrive mo. Oo. So, nandun lahat yung mga cabinet members. Tapos kasama pa yung mga cabinet Yes, members. sir, kasama Ano yung dala mo nun? Like ito sa shuttle siguro. Shuttle bus, sir, yung maliit ng konti sa bus. Yeah. So, nandun lahat yung mga cabinet members. Oh my gosh. So, isasakay mo lahat yan. Kaya pinagyabang niya ako agad. Pero sabi ko sa isip ko, ang galing driver, pero kinakabahan ako. And that is the reality. Pero naikuha ko naman, sir, na i-drive ko naman safely. Kasi nga, kailangan focus ka talaga sa trabaho mo. But Ton, that's also another skill, di ba? Yung security driving. Yes, sir. Kinuha ko rin kurso yan. Defensive driving course, executive driving course. So, na-take up ko rin yan. Kaya, pwede nila akong gawing driver talaga. Deploy. I mean, di ba, yung close-in, nakaabang ka sa nakatago yung kamay or suspicious yung movement. Yung security driving, ano naman yan di ba? Nakaabang ka sa Yes, sir. IED, Yun. di ba? Sir. Paano ka mag-exit kung halimbawang may biglang bumunggo sa inyo? So, kailangan alam mo yung gagawin mo. So, yun, sir, ang napag-aralan namin sa defensive driving course noon. But, na-motivate ka ba ni FBR to do that? Bata,
pag-aralan mo pa to, ganun, or, di ba? Actually, sir. Why did you take all these courses? Actu- Scuba pa ka mo. Yes, sir. Scuba. Actually, sir, para sa akin, kung gusto mong improve yung sarili mo, lalo na ito yung work ethics ng boss mo. So, kailangan mong kunin yan. Kung talagang ikaw may pagmamahal ka sa sarili mo. When it comes to motivation, sir, kasi noon, ang na-realize ko sa kanya, gusto niya, kailangan matatag ka. So, kumbaga, ano man ang dumating sa buhay mo, either panganib, either siguro sa pagdadala ng pamilya. So, ako, sir, kung talagang bibilangin mo, marami akong napulot sa kanya. Marami akong improvement na captured. One time, sinabi niya sa amin, pinagalitan kami, nung close in security ako. Ang lahat ng ginagawa kong ito, meaning, he was talking about his presidency. Sabi niya sa amin, ang lahat ng ginagawa kong ito ay para sa inyo. Eh, on that time, napakabata ko, sir. Hindi ko naintindihan. Paano sa amin to? Paano ako? So ngayon, nag-matured na ako. Na-realize ko, tama siya. Ang leader natin, nandun nakasalalay ang ating kinabukasan. Ngayong enough na yung knowledge ko para maintindihan yung mga bagay na yon, nakita ko tama siya. Nabanggit mo yung work ethic, Ton. Sige nga, what's a regular day? Kung ikaw ang kung ikaw yung naka-detail close in, ano yung ordinaryong araw sa inyo? Nako. Ano oras ka nagigising? Sa tingin ko, sir, walang maniniwala kasi sinabi ko na rin to eh. Sa mga kaibigan ko, pag nagkukwentuhan kami, akala nila puro yabang ako eh. Pero totoo, sir, sa akin nga nangyari eh. Naunahan pa niya akong gumising eh. 3:30, nandun na siya sa opisina. Saan opisina? Sa Sa Malacanang. At walang tigil yan. Siguro pag umuwi kami ng alas 9 noon ng gabi, masaya kami, maaga. Pero sometimes, sir, uwi kami alas 11 ng gabi. Yan ang kadalasan na namin. Then gigising ng maaga. Pero 3:30 ka mo, naunahan. Gumigising ka na. Ano oras ang gising mo? Kailangan, sir, pag closing ka, 2 o'clock, gising ka na. Oh my God. Ang usual words namin noon na sinasabi, gising na si boss. Yan ang pinaka-con namin. Pag sinabing gising na si boss, kanya-kanyang takbuhan na yan. Kailangan mo nang maligo. Kapag bukas na yung ilaw niya, yun ang unang sinisilip namin, yung ilaw niya dun sa kwarto. Gising na si boss. Yun ang alarm clock namin. Gising na si boss. So, kailangan magbihis ka na. May iiwan ka. Sir, in fact, naiwan ako. Na driver ako, tapos hindi na ako naligo. Sinuot ko lang yung barong ko. Pero, ito, talagang nangyari to eh. Security officer nga, si Captain Angan nun eh. Pagdating namin sa palasyo, pagdating kay boss, balik tayo, sabi niya. Hindi rin ako nakaligo eh. Buti na lang. Kung ako nun, sir, backup driver ako nun. So, bumalik kami. Maraming instances, sir, na ang mga close-in may naiiwan din. Pero hindi naman lahat. Yung sometimes, nangyayari halos hindi na sila nakaligo. Dahil nga sa aga ni FBR na magising. Oh my God. So, yun ang work ethics niya. Kung titingnan mo, sir, parang napakahirap paniwalaan. Kaya lahat ng kinuwentuhan ko, ayaw maniwala eh. Sabi ko, ayaw niyo maniwala. Ako, nakita ko talaga. So, yun ang talagang work ethics niya. Saan kayo nakalugar nun? May no? Meron kaming quarters, sir. May quarters dun Yes, sa sir. no? Sa likod Arlegui. lang po siya ng Arlegui. Oo, Kaya yeah, makikita mo yung room niya. So, pag nagbukas, Alarm disgrasya na lang. alarm clock na namin yan. Ang liguan namin marami naman eh. So, tatakbo ka sa likod. Takbuhan na yan. Maaga pa lang. Takbuhan na yan. Last priority sa amin yung kain. Totoo yan. Last priority yung kain. Priority mong ayusin yung sarili mo. Pag may time na, tsaka ka na lang kumain. Kasi, ang pagkain, sir, pwedeng tiisin pa yan eh. Pero yung haharap ka sa mga malalaking tao, hindi maganda yung suot mo. So, kaya yung priority namin yung at least makabihis kami. And i-secure mo si Yes, sir. Code 1. No? Yes, sir. Yes, sir. Yun ang para makasama ka sa pag saan man siya pupunta. Tama ba yun? Ang handle ni FBR was Code 1. Sir, nung time niya, Code 1. Marami rin kaming ginamit na code noon kasi papalit-palit. Kasi okay. kasama na yung mga secrecy dyan. So, security. minsan tawag namin sa kanya, 01. So, siya na yun. Okay. Understood. Okay. But,
Ton, ito, ano rin no? Fresh grad ka. But I understand today, you actually have a doctorate. Hindi ko sir natapos pero Okay. But you isipin mo, I mean, from ano ba yung degree mo nung ano? high school graduate akong pumasok ng sundalo, sir. Okay. Then in 1998, nung nang handpick ako, mapunta sa kanya, miniting niya kami. Kailan to? 1998, June, di pagbaba niya ng kwan. Tapos na. Tapos na yung term niya. So, kinausap niya kami. Sabi niya, so what is your plan in your life? Sabi niya, you will stay here to me. You will provide security. Sabi niya, but what will happen to your profession? Sabi niya, siyempre, mga military kami, kailangan na mag-schooling. Definitely, pag nag-schooling ka, alis ka sa kanya, iwan mo siya. So, yung buong panahon na naka-duty kang close in sa kanya, high school graduate ka pa lang noon? Yes, sir. High school graduate ako nun, sir. Okay, so sige, tuloy mo yung... So, in 1998, nung nag-usap-usap kami, isa ako sa nagtanong sa kung pwede kaming mabigyan chance ang mag-aral. schooling. Yeah. So, lahat kami binigyan niyang chance ang mag-aral. Ang tamang terminology na ginamit namin, sir, is school bukol. Which in fact, totoo yun, school bukol. Kasi nga, worker ka, tapos nag-aaral ka. Hindi naman pwedeng mag-aaral ka lang. So, aalis ka kung gusto mo. So, pinayagan niya kami. Na sabi ko, sir, ganito yung rango ko ngayon, staff sergeant. Sabi ko, may hirapan po ako sa promotion ko. Pwede po ba kaming mag-aral? Sige, mag-aral kayo, tingnan nyo, pero huwag nyo pabayaan yung duty nyo. Titingnan nyo kung paano kayo mag-duty. Actually, Safe Bear is napakabait pagdating sa mga ganung para sa ano mo, pang personal improvement siguro. So ako, sir, by chance, I started in 1999, Bicol University. Every Saturday ang pasok, napakaluwag. At school bukol talaga. So, ano lumuluwas ka? No, sir, ang school na to, they created in 1995. FBR din ang nag-create nito sa mga dahil nga sa dami ng duty nung presidente siya ngayon kumuha siya ng school na nag-accommodate sila ng school para sa mga officers like sina General Rason dito sila nag-aaral noon, nagmamasteral sila noon sa Bicol University. Ang school ang nilapit sa amin. Actually, it started in 1995 sa Malacanang. Okay. So program din ni FBR to in-offer din sa kanila para naman ma-improve yung mga officers. Trabaho at the same time aral. So ako by chance in 1999, nilipat na siya sa Krame. So ang school sir is subsidized by the government. Ang binabayaran ko lang noon is 500 pesos. 1999 trimester. Gumraduate po ako ng 2002. Pero pagka-graduate ko, dahil nga school bukol siya, sabi ko parang college graduate ka pero pag tinanong ka, parang pag nagsalita ka, pang high school pa rin. So tinuloy ko sir ng masteral. So, nag-masteral ka. Peace and security, sir. Paano yun? Nagpaalam ka ulit? Nagpaalam ako ulit, sir. Tapos, nung magkataon, kumukuha sila ng aid noon. Gusto ni Colonel Legazpi, gawin akong aid. Nagmamasteral ako. Sabi ko, sir, pag kinuha mo ko ng aid, hindi na po ako makakapag-aral. Sayang naman to, nasimulan ko na. Sabi ko. Anong sinabi ni FBR sa'yo nung nagpaalam ka na gusto mong mag-MA or MS? Noon, sir, nung nagsabi ako sa kanya, sige, as much na kaya nyo, sabi niya, as long na kakayanin ng ano nyo yan. So hindi ka pinigil? Hindi pa rin ako pinigilan. So, madali. Kahit na, what was the schedule ton? May hiwalay ka sa kanya? Every Saturday, sir, kasi ang trabaho ko lang po noon is driver tsaka security. Kasi ang pinakamahirap na trabaho nga is aid. Noon si Colonel Legazpi kasi, pag free time ko, nagsasideline ako sa kanya ng 3 days. Pinagdadrive ko siya. So, doon ko kinukuha yung pambayad ko sa school. Mga expenses ko sa school, kinuha ko kay Colonel Legazpi dahil nagde-drive ako ng 3 days sa kanya. So, may allowance ako niya. Madalit salita, sir. Almost 3 years. Natapos ko po yung masteral. Pero, sabi ko, parang, kumbaga, nandun na ako Sanay na ako sa hirap Sabi ko, baka naman itong Bicol University, because of my charisma, because
I am under to FBR, parang pinasa lang ako, parang ganun ang thinking ko. So I transfer to other school. Nag-apply ako sa school na yun nga yung doctorate. I am supposed to take another master's degree on that time, pero sabi ni Dr. Cabrera, bakit ka taga-Tarlac kami. Taga-Tarlac din siya. Bakit ka mag-masters pa? May master's degree ka na nga. Kailangan, it must be elevated. Sabi ko, sir, ano pong maganda? Doctor, sir, baka hindi ko kaya yan. Hindi naman po ako ganun katalino. Sabi ko, mga pasangawa lang ako. Sabi ko, hindi. You have to try it first, sabi niya. Kung kaya mo. So, nung nagpaalam na ako, FBR, pinagalitan na ako. Sabi niya, sabi. I don't know if you can make this one, sabi niya. This is a postgraduate course, sabi niya. Pero sige, gawin mo. So, inalaw pa rin niya ako. The question there is, paano mo gagampanan ngayon yung trabaho mo? Sir, I can still make my job, sabi ko, as security. So, sige, bahala ka, sabi niya. So, just let me know kung kaya mo nga, sabi niya. Actually, sir, after 2 years, I was accommodated as part-time college professor. Wow. So, at least ito, na-prove ko sa kanya na ano. Pero sinabi ko rin sa kanya, sabi niya, magtuturo ka. Sabi niya, sir, they offer me. Sabi ko, siguro, meron naman selection process, sir. Kung hindi ako qualified, I think they won't allow me, sabi ko. So yun, naging part-time college professor ako, sir. Pero mga minor subjects lang naman ang hawak ko. Hindi naman kasi dinala nga nila ako sa criminology. The primary purpose there is, at least I am in the military, para ikon namin yung discipline sa mga estudyante namin. Tsaka yung skill nung ano. Siguro yun ang mga accomplishment ko, sir, sa buhay of being member to FBR. Kasi nga yung words niya, kailangan, ikaw mismo, you have to improve yourself para whatever circumstances in the journey of your life, kailangan kakayanin mo. Ano yung influential si FBR sa buhay mo? Yes, sir. Oo naman. Everything, siguro, without FBR, hindi naman siguro ganun yung lifestyle ko ngayon. Kasi siguro pride ko na rin, sir, na ako, na ang school ko man is sa mga SUC lang, State University Colleges. Pero at least yung mga anak ko, nadala ko naman po sila sa mga private school. So, kumbaga, naging matatag naman po ako ng konti. So, siguro yun po yung pride ko na natutunan sa kanya. Ang pride, so close in. Tsaka security talaga. Ano yung impression mo sa pagkatao ni FBR? Anong klaseng boss siya? Sa akin, sir, of being boss, actually, hindi mo man masabing stricto pero ang susundin mo kasi yung work ethics niya. Isa pa, kasi kung stricto siya, sir, hindi kami magtatagal ng ako, tulad ko, I started in 1992. So, kung bibilangin mo, almost 27 years. Ang nakikita ko lang kasi sa kanya, there's always a direction. Kailangan malawak palagi yung pananaw mo. So, ano bang mangyayari dito? Para bang hindi bara-bara yung diskarte mo sa buhay. So, siguro yun ang ano ko. Tsaka, pride ko na napunta sa kanya, hindi naman niya ako binibitawan. Hindi naman kami napunta sa puntong kailangan niya akong bitawan sa pagsisecure sa kanya. Ang palagi kong sinasabi, this is not my idea. This is just the idea of FBR. Inaano ko lang sa inyo, in-extend ko lang sa inyo. Siyempre, sir, nakita mo na yung idea ang buhay naman natin puro copying lang Kahit ikaw, sir kahit nung nag-aaral ka, because of your teacher, kaya ka lang naman natuto. Because of what they are saying. So, doon ka natututo. Kaya ako, napapakinabangan nila ako. Palagi ko sinasabi, hindi ko galing ito. It was, capture the strategy from FBR at sinishare ko sa inyo. So, yun lang, sir, yun ang mga natutunan ko sa kanya. You've also seen him as a family man, I guess, ano?
naging influensya ba rin yun sa iyo bilang may pamilya ka, no? Yes, sir. Oh. Yes, sir. Oo, sir. Kaya pinili ko rin mag-stay sa kanya kasi napakaluwag ng time namin sa kanya. Gusto niya marami kang time sa family mo. Kaya kung titingnan mo ngayon, kami nagjo-duty. We have to spend one week duty, then one week kami sa family namin. So kaya pinili namin yun. Pero hindi ganito nung Ay, Pangulo siya. nung presidente siya, sir, madalas na away namin. Kararating mo lang sa barracks, nandun na naman sa detail yung pangalan mo. Palaging pinag-aawayan, duty na naman. Dumating yung puntong merong sumagot na sundalo na para hindi pag-awayan yung duty gawing off, sabi nila. Pag-aawayan ngayon yung off. Actually, sir, ang mga terminology namin ginagamit noon, yung C-130 parang bahay na namin eh. Mayroon pang nangyari na we started in Subic, dinala kami sa Zamboanga, then after Zamboanga, dinala kami sa Bicol because of the calamity. Walang uwian yan, diretsong ano. Ang sabi ko noon parang walang katapusan yung trabaho. Although nakita namin noong 1998, nung hindi na siya presidente, akala ko medyo malilesen na. Eh ganun pa rin, sir eh. aktibo pa rin, ano? Marami pa rin until now. At his age 90, marami pa rin kaming kasi ayaw niya yung wala kang ginagawa, kailangan talaga may gagawin ka. Oh my. So, ganun siya, sir. Ganun yung being leader niya. Okay. O yun nga, no? Natanong ko sa iyo yung regular day sa palasyo. Ano naman yung na nakasama ka obviously doon sa mga provincial na Yes, sir. ikot-ikot. Yes, sir. Yun, pakikwento mo nga, anong klaseng araw naman yun? Nako, sir, sa isang linggo, sir, 3 times kami sa sa mga engagement na yan. Yung Mindanao, 3 times namin napupuntahan yan. Sa isang linggo? Sa isang linggo. Talagang, kung i-describe mo siya, sa tingin ko lang, walang makakatalo sa mga naging presidente natin. In fairness with them. Kasi yun na-experience ko na talagang akala namin noon na wala nang katapusan. Buti nga natapos yung 1998 eh. Kaya masaya sila na sir, matrabaho. Matrabaho talaga. Ano yun? Naka-advance deploy kayo? Or Kung saan ka mapupunta, sir, kung ikaw ay advance party, member ka ng advance party, kayo ang unang pupunta. At least pag Mindanao, 2 days ahead of time. Kapag mga provincial lang naman, like Luzon, at least 1 day ang nyo. I-check nyo yung area, pupuntahan niya. Ganun sir ang mga trabaho namin noon. but you were close in eh. So, ibig sabihin, naka-advance deploy ka rin? Or, Yeah, or depende kung ano yung assignment? Ano? pag advance close-in ka, sir, for example, kayong mauna, kayong sasalo dun sa, for example, Mindanao. Pag baba niya sa area, kayo ang sasalo, kayo magiging close-in security doon. So, yun ang trabaho niya. Tapos Oo, lipat na naman kung lipat na naman. Kung halimbawa, sasabihin niya, like yung nangyari nga sa amin from Subic, then Mindanao, tapos sa Bicol, naglalaman na lang kami sa pinupunta naming lugar. So, ganun sir talaga yun. Almost 1 week yun. adjust na lang. Just lang. Nung time na yun, sir, talagang mahirap. Buti na lang ako. Sinuwerte, may bahay ako sa Malacanang. Pero ang daming kasama kong sundalo nung nagko-complain. Baka hindi na ako kilala ng anak ko. Hindi kami talaga makauwi. Gawa sa dami nga ng trabaho. Ano yung married ka na noon, kamo? Nag-asawa ko, sir, 1995. So, nakuha pa yung at least 3 years na ko. Ang swerte ko lang is pag uwi ko ng Malacanang, dahil nga yun ang home base namin, PSG, may bahay ako sa pinagawa niya noon na housing. So, nasama ako doon sa nabigyan. Kaya ako, maglakad lang ako. Makikita ko na yung family ko. Pero yung uwi ng Tarlac, hindi basta-basta makauwi. Kasi kinabukasan, meron naman early deployment. So, yun ang mga complaint nila. So, I suppose, Ton, pati yung family mo had to adjust. Yes, sir. Ganun talaga. Kasi ito yung trabaho ko. Hindi ba umaangal si Mrs. mo? Umangal sila, sir. Pero sabi ko, kapag umalis ako dito, wala naman ako ibang trabahong pupuntahan. Ito yung career ko. Ito yung... Nung presidente siya, sir, talagang halos sometimes makauwi ako sa bahay, saglit lang. 3 oras, then balik na naman ako.
So kasama yun sir siguro sa ano namin, sa profession namin. Na kailangan mo talagang panindigan. So, naging sakit ng ulo din itong si FBR. Wala naman sir akong wala naman akong nakita sa kasi number one kami bilang security niya, hindi naman niya kami pinabayaan. Palagi niyang tanong, kumain na ba yung mga tao natin? Yan, ganun. Priority kami palagi yung kwan. Di baling hindi mo siya kumain. Ang unang tinatanong niya is, kumain na ba kami? So, kaya siguro until now, mabait si FBR. Mabait si FBR. Kaya lang, meron siyang work ethics na pag sinabing gawin mo to is, gawin mo. I-accomplish mo muna yan bago ka umangal sa kanya. Tsaka ka na mag-rest. Kung meron kang natirang time, tsaka ka na lang mag-rest. Pero priority mo yung trabaho. Kaya yung iba, yung hindi nakakakilala, ang alam nila is gano'n siya ka-stricto. Pero ako siguro sa tagal ko sa kanya, yung lahat ng strictness niya na ginamit is napakinabangan ko naman. Nagkaroon ako ng improvement dahil doon. So, systematic siya. So, nabanggit mo, no? Malambot din kamo yung puso, ano? Dahil, I mean, he looks after his men, ano? Yes, sir. Ano yung fatherly din siya? O, Fatherly, sir. Kasi nangyari sa akin nung nagpaalam ako, 2003 yata yun, meron akong findings sa polyps. So sinabi ko sa kanya, ang sabi niya sa akin is, sige, ayusin mo muna yung mo, kung anong magiging problem mo dyan, just let me know. So since kami sir sa military naman, free naman yung yung medical namin. So yun, binigyan niya ako ng time. Huwag mo munang isipin yung duty. Then what other problems arise, sabi niya, just let me know. So yun, na okay naman yun sir. Other thing, nung hindi na siya presidente, nung ayos ako ng bahay, bigyan ako ng bahay sa Tarlac, 45 days, pinakita ko sa kanya yung order by the Chief of Staff. 45 days yun, hindi ako nagtrabaho sa kanya. Sige, you have to attend this, sabi niya. Kasi para sa moral and welfare mo to. So 45 days, hindi ako nagtrabaho noon. Other thing, when it comes to moral and welfare, yun nga, yung promotion namin. Nung nagpaalam ako 2015, I have to take my schooling because of my promotion. In 2015, almost 8 months. So, he allowed me. schooling kasi. Schooling ako, sir. Basic and for the advanced, just to get my master's, master sergeant rank. So, pinayagan niya ako, kausapin mo yung mga officers mo, but make sure, sabi niya, after your schooling, balik ka sa akin, sabi niya. Opo, sir, sabi ko. So, ayaw ka rin pakawalan. Siguro, sir, pero kung akong tatanungin mo, wala naman yata ang reason para iwanan ko siya. Kumbaga, ang dami mong napakinabangan. If you have to look back yung mga mo, kailangan you should know how to pay back also. Kumbaga, sa akin kasi, ang improvement ng isang tao is not just giving them money. Ang pakinabang ko FBR is binild niya ako improvement Several improvements kasi nung bata pa ako, sinabi niya, kailangan maging matatag kayo. So siguro that is the big factor na natutunan ko sa kanya. But in fact, nag-improve sir yung ko. Nag-improve naman yung buhay ko, even to my family. Pero yun nga, tell me how he gets mad. Or paano siya magalit. Actually sir, yung wala akong nakitang galit na yung galit niya parang nainis lang until now, for more than 27 years, walang galit naman Kasi yung galit lang niya na maaaring mayroong kang failure. Kulang na ginawa. May kulang na ginawa. Sometimes, ang nagagalit siya pag may failure of other people, sa'yo na lang niya iba to. Para i-release lang niya yung kanya. Okay. So, ganun lang naman. Then after a while, wala naman na yun. So ako, pag nagalit siya, relax lang ako. Then after a while, okay na naman kami. So yun sir ang mga na-experience ko sa kanya. Walang galit na talaga. Yung talagang yung ball out. Yung tinatanim na halos umalis ka na. Parang gano'n. Hindi naman kami
Actually, kung makikita mo, sir, kaming mga security niya, halos talagang matatagal kami sa kanya. Kung meron man umalis dito because of their career, because of their profession, kaya sila napilitang umalis. Pero kami, walang reason naman para iwan namin si boss. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin yung ano mo? You will still take a bullet for him? Yes, sir. Kasi ano yan yan ang pinaka-commitment mo as a soldier. Talagang gagawin mo yan. So hanggang ngayon, ang tingin mo pa rin sa kanya, presidente, di ba? Medyo ang risk ngayon, sir, mas mas lessen na, not unlike nung presidente siya. Kasi ngayon naman, ang talagang tinitingnan lang namin as a security yung health niya. So yun ang binabantayan na lang. Pero when it comes to threat, I don't think na may threat pa naman sa kanya. Wala na po siguro. But he's not very healthy anymore, no? Or because he's really... When it becomes to healthy, sir, kasi years yung na rin. edad niya, 90 na. So, expected na yan kapag kami rin dapat din mag-adjust dahil sa age niya. So, kaya kami ngayon, as an aid, so mas close ang kon namin sa kanya hanggat maaari, huwag kang lumayo for his safety. So, yun, sir. Siyempre, 90 na siya. Hindi ka ba Hindi ka ba nag-aalala? Kasi noon, maliksi ka mo at no? Matibay ang katawan. Ngayon, medyo Tama, sir. Nag-aalala slow rin. motion siya Sir. ngayon. Nag-aalala rin ako. Actually, pag off ako, tinetext ko palagi yung naka-duty nurse sa kanya. Kumusta ko siya palagi. And at the same time, although meron man tayong there's always ending in our life. Pero kung ginagawa ko, I always included FBR in my prayers. Kada gabi yan. So, sinasama ko sa pag nagdasal ako, sabi ko, Lord, may gagawin pa po yung boss ko. Which is, alam naman natin, sir, na kung ano ang impact ni FBR sa bansa natin. So, kaya pag mahiga ako, kailangan kasama siya sa prayer ko. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking nagawa niya? No? I mean, doon sa perspektibo mo. Dahil ikaw, andun ka sa tabi. At kung kailangan sumalag nga, ikaw ang sasalag. Ano sa tingin mo yung pinakamalaking naging contribution niya as Pangulo? Actually, sir, as President, nakita ko lahat yung gusto niyang mangyari sa Narinig ko na rin sa kanya, the mere problem in like Metro Manila, narinig ko sa kanya, your lack of master plan. Pero ang term po ni FPR, sir, is 6 years lang. So itong master plan na to, na sinasabi niya, hindi naman siya talaga totally natupad. Marami pa ako narinig na sinasabi niyang problems, pero until now, hindi naman nangyayari. Kay FBR din nangyari yung pinag-usapan nila yung charter change noon. So kung saan ang nagawa ngayon, although ngayon, hindi naman ako ganun ka-bright siguro para kasi mamaya ko kontrahin din ako ng iba. Pero ako, ang nakikita ko, it was started, this charter change, pinag-uusapan nila yan. Nung term niya, 1998. Pero ang sabi ni FBR noon, wala naman siyang balak mag-extend ng term. Pero, if this is the solution, sabi niya, bakit? Hindi, sabi niya. Pero nawala naman yun on that time. Even sa mga projects, nung umalis siya, ang daming proyekto na focusing on Metro Manila. Supposedly, madedecongest sana yan because of the projects ng Pero hindi nga nangyari dahil nga napuputol. Nagpapalit tayo ng leadership. So, pagpalit ng leadership, nag-iiba yung vision niya. So, yun na. Ako, sa nakita ko, siyempre, natugay-gayan ko yung 6 years ni FBR sa president, nakita ko talaga, meron siyang vision. Meron siyang vision. Ngayon, kung ipoprove ko yung vision na yan, ayaw nilang maniwala, ako naniwala ako sa vision niya, kaya ako yung nag-improve. Hindi sila naniwala, siguro hindi kayo nag-improve. Ako, sir, ako nang magpapatunay na kahit paano yung nag-improve ng konti yung buhay ko. Kasi nga sa nakikita kong kailangan makuha yung vision mo sa buhay. Would you do it all again? If, Para kay FBR? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kasi ako naman ang buhay ko is meron tayong end of our life
Sa kanya ako na buhay, sa kanya ako na maraming natutunan, sa kanya ako nag-improve, sa kanya ako naging matatag. Of course, I will. Thank you very much. Maraming salamat. Tom.